magpapalit, isa-isay ko muna sa inyo yung mga dahilan kung bakit ako magpapalit ng langis, air filter at saka ng spark plug. So dito pinakamagandang advice na ibigay sa akin din ng isang mekaniko, yung pag yung motor mo 1 to 3 years old, magpapalit ka, magbabase ka sa Odo ng 1,000 to 1,500. So magpapalit ka ng langis nun, mag-change oil ka sa 1 to 3 years old. Pero yung motor mo pag 4 na, ibig sabihin magpapalit ka na ng 800 to 1,300. Tapos magpa 4 years na, magpa 5 years na, pababa naman 700 to 1,200. Ganun. Tapos pag umabot na ng 5 taon, 6 na taon yung motor mo kagaya nito, mas maganda, di ka na magbabase sa Odo, magbabase ka na lang sa langis mo. Kung maitim na or kulay brown na, saka na magpapalit. Wala nang buwan-buwan, wala nang Odo-Odo. Yun daw dapat gagawin. Pag luma na yung motor, kailangan na i-monitor na talaga yung dipstick. Titingnan kung itim na or brown na or kulang na. Kasi lalong-lalo na sa mutual eye natin, ito yung madalas na issue sa kanya, yung madalas nagbabawas ng langis. So yung dipstick, palagi natin i-monitor para makita natin kung hindi na kulang yung langis or maitim na yung langis. So dito naman tayo sa spark plug, guys. Dito nagpapalit ako nito kapag napapansin ko yung langis, yung oil ko, yung gasolina ko madali siyang maubos. Kasi usually yung gasolina ko umaabot siya ng 1 linggo. Pag hindi siya abot ng 1 linggo, 3 days lang, 4 days lang, ito na talaga magiging solusyon ko palagi. Kasi tested ko na siya palagi. Pag ganun na yung motor ko matakaw na sa gas, ito lang yung pinapalitan ko. Kagaya nito, pinalitan siya natin noong November 30, 2022. Tapos na ngayon, ito naman yung ipapalit natin bago. May 24, 2022. So papalitan nito. Bili natin nito, guys, 200 NGK na platinum. Yung platinum, guys, malaking bagay ito. Pag hindi platinum ginagamit mo, gamitin mo na lang na karga is yung unleaded. Pero pag mag-platinum ka, gagamitin mo naman is XCS. Kasi para mag-match yung burning power, nito, yung current power, yung binibigay na kuryente nito, doon sa octane power na ikakarga mo. Pag platinum ang spark plug mo, tapos unleaded lang din yung kinarga mo, parang wala siyang pagkakaiba kasi yung burning power nila, hindi sila match. Kumbaga, ito malakas sa magbigay ng kuryente, tapos yung karga mo naman hanggang ganun lang yung octane power na ibibigay, hindi rin niya ma-maximize. So, platinum, ang pinakatapak nito is yung XCS ng Petron. Pag yung iridium naman, yun, pang racing yun, madalas kinakarga nila yung blaze naman, yung super high octane talaga. So ganun ang yung matching nila. So ko lang din niya kasi na-experience ko lang din noon na yung dati kong motor na naka-carburetor pa, pag platinum ginamit ko at saka XCS, hindi siya pumupugak. Pero pag platinum na spark plug, tapos unleaded, pumupugak siya. Pag ini-XCS ko, hindi na pumupugak. Tapos binaliktad ko rin, guys. Ginawa kong XCS yung karga, tapos ordinary yung spark plug, pumupugak din. Doon ko naisip parang ganito ata yung matching niya. So, nasa sa inyo din yan, guys. Yung akin naman is experience lang din. Sinishare ko lang sa inyo. Nasa sa inyo yan kung susundin nyo or kung gusto nyo itry nyo mismo. Pag bago pa yung motor mo, 1 year old, bago siya mag 1 year old, mas maganda yung stock lang na spark plug gamitin mo, tapos unleaded. Kasi yun ang pinaka-advisable ng manufacturer. So sundin na lang natin. After 1 year, saka na tayo magsubok nitong platinum. Ang ganda din ng performance ng motor, guys. Promise mararamdaman nyo pag ginawa yung platinum yung spark plug nyo, tapos XCS kayo, magandang kalalabasan. So dito naman tayo sa air filter. Bili natin dito is 255 sa Yamaha mismo. Sinasanay ko na lang yung sarili ko, guys, na pag magpalit ako ng platinum, ng spark plug, papalitan ko na lang din tong yung air filter niya para maski paano parang babalik siya sa normal, which is
nararamdaman ko talaga pag bago yung spark plug, bago to, maganda din talaga yung takbo ng motor natin. Last week kasi nakaka-experience na naman ako ng namamatayan, tapos pag pinibirit mo ng todo, dun siya parang pumapalya. Pag nakabirit siya ng todo, dun siya pumapalya. So naisip ko, ito na naman yung nagiging problema niya. So pagbukas pala natin ng ating air filter guys, sobrang dumi na rin, kaya nung pinalitan natin, nararamdaman ko talaga na tayo guys, bago natin to mapihit, itong ano na to, ayan, luwagan muna natin to dito banda, cable, para ma-adjust natin tong cable na to, para magkaroon siya ng space. Ito, para malundo natin siya papunta dito. Ayan, sagad lang natin to. Dalawa pala yung pwede nating pag-change oilan guys. Yung sa pinakailalim niya. Kaso yung akin na loose thread na. Gawa lang nakagamit tayo ng pangit na tao dito na tools. Open range. So bumilog yung ano natin. Hindi na natin siya magamit. So ayan lang. Luwagan natin ng lundo lang natin to. Ayan. Tapos gamit tayo ng ayan, 17 pala guys ha. 17, hindi 8 stand. Side stand natin siya. Bago natin tanggalin ng kamay. Luwagan muna natin na yung pwedeng hawakan na ng kamay. Tapos bubuksan natin to para matugod rin siya. Ito, bubuksan natin to. Ito. Para sumingaw yan. Tapos hayaan na natin siyang tumulo. Ito, backlash, para mabaklas natin to. Ito, at saka ito, tsaka yung tapat niya dito. Tatanggalin natin. Pagtanggalan ng tornilyo, tapos yung dito, anuhin lang natin. Para matanggal guys, ito simisara. Ayan, simisara lang. Ayan. So ito yung lagay ng spark plug guys, medyo matigas to guys. Kailangan mo ng dalawang kamay. Yung isa ipapasok mo dito sa kabila. Yan yung kamay ko. Tapos dito alalay. Ayun. Ayan na. Tanggal na siya. Pasok lang natin tong counterclockwise. Adjust ulit yung butas. Counterclockwise. Ganun lang. Paunti-unti lang. Unang pasok sa butas guys, huwag siya diretso. Parang tukod lang muna siya sa gitna. Tapos diretso para mas malaki yung ikot. Kaya dalawa yung ikot na ginawa ko. Yan, isa. Tapos pasok ng sagad, dalawang butas. Yan. Tapos tanggal uli. Tapos pasok sa tapos dalawa. Ganyan mangyayari dyan guys, para nagtaka kayo bakit dalawang tulak ko. Una dyan lang. Tapos pihit pak. Tapos pangalawa pasok. Kaya dalawa yung pihit ko. Hindi naman siya ganun kabigat, pero
Ayan, makakamay na. Yung iba guys, nire-remedyohan tong spark plug, pero ako hindi ko na ginagawa yun kasi sayang lang. Kumbaga mahaba naman na yung ano niya, sinervisyo niya. Huwag na nating tipirin. Huwag na nating tao dito remedyohan. Diba kapag bumigay yan, ang perwisyo na ibibigay sa iyo sa daan, hindi basta-basta, nakakapagod yun guys, namamatayan ka sa daan. So palit na lang kaagad para sigurado kang walang problema. Ulitin ko, yan yung last nating lagay, ito naman yung bago. May 24, 2024. So, kumpara natin yung bago sa luma. Ayan o. Diba? Paano mo riremedyohan yan? Yung iba pinupukpok to, binababaan. Pero iba na rin yung kuryente na maibibigay niyan sa'yo. Ayan o. Sobrang haba ng usli ng isa eh. Kaya hindi ako nagre-remedyo nito guys. Pag pumalya, palit. Ganun lang yun. Isang taon mahigit. Wala, parang siya, 1 year and 6 months. Hindi na masama yun guys. Nagagastos tayo ng 200. Kasi kung tinipid natin, mag-aaksaya naman siya sa gasolina. Ganun lang din yun. Kagaya ngayon, last week, imbis na 1 week yung full tank ko, nagiging 3 days lang, 4 days. So magkano na lugi sa akin? Nasa 100 din. Hindi pa maganda performance ng motor mo. Ito, pag to, panigurado ako babalik sa 1 week yung karga full tank ko nito. Kaya hindi ako nagtitipid sa spark plug guys. Kasi yung perwisyo nga na may dulot niyan yung pagtitipid. Sa probinsya ganun eh. Kasi minsan mawala ng pamalit, ayun, talagang obligado kang tao dito magremedyo ng spark plug pag wala kang mabilhan. Pero kung mayroon ka namang mabilhan, wag mo nang remedyo na yan, palit na lang kaagad. Hindi yun siya sa hindi siya tinatawag na hindi nagtitipid. Mas tipid pa rin kung maituturing yung magpapalit ka ng spark plug kaysa remedyo ka ng spark plug. Ito guys, napakagandang tip. Kanina pa ako nahihirapan magtulak nito kasi matigas siya itulak kasi wala ka sa pwesto. No? So ganun pala. Iano mo lang dito. Ikakalang mo lang siya dyan, no? Yan, kalang. Tapos nakaganyan. So ayan, no? Tapos tulak mo siya. Di ba? Ayan. Ayan, nakasara na. So ayan guys, nilagyan lang natin ng konting langis dito sa dito sa pisking to. Tapos para yung goma na nandito hindi siya maiipit. So lagyan niya yung position niya. Hirap pa. So tulak na may kasamang pihit hanggang sa kumagat. Ayan. Kung pansin niyo kay clockwise yung ikot natin, clockwise. So higpitan na natin siya. Palagay sa 17 panghigpit. Huwag magkamali. Kala kanina 18. Yan pala 17. Sabay lagay na tayo ng langis.